Hi guys! So for today's video is ipapakita ko sa inyo guys and ang aking mga bougainvillea collection. So kaka-collect ko lang ng bougainvillea and then isi-share ko sa inyo rin ang mga natutunan ko sa ibang mga YouTube vlogger about gardening, especially about bougainvillea. So I have here my two first bougainvillea na nabili ko last year. So actually guys, malaki ito at makapal, no, nung nabili ko. And then nung nandun pa kami sa city na nakatira, pinoprone ko siya, proning. Tapos, hanggang dito lang guys, oh. As in, para siyang nakalbo. And I have also here another variety. My red color na ito pa lang ang bulaklak at saka ito. And then, here, yung pink. So, as nakikita nyo, mas maraming blossoms ang aking bougainvillea, no? Kaysa mga dahon. So, pasensya na guys, medyo messy yung place natin, no? Kasi andito tayo sa bahay na hindi pa tapos, no? Still going on pa yung house construction namin. So, go back to our topic about bougainvillea. To. And then, share ko sa inyo yung mga tips na natutunan ko sa ibang mga YouTube channel. Diba? So, ito naman ang aking violet, or parang lavender color siya. Ayan. So, nakita ko kasi sa YouTube, nanood ako ng YouTube, paano aalagaan ang bougainvillea. So, first channel na napanood ko na marami akong natutunan is yung kay Chris John Garden. Ang pangalawa is kay Provincianong Daddy. Na? So, ang sabi nila, kailangan daw ipoprone ang ating bougainvillea or ikakat, no? Yung mga branches, lalo na pag medyo mahaba na siya. So, ang ginawa ko dito sa dalawang to, nung nandun pa kami sa city nakatira, ang ginawa ko is parang nanibago sila. Kasi kinakat ko lahat ng branches at talagang ganito na lang kaliit yung mga branches nila. Para silang nanibago, no? Para silang nagtatampo guys. As in, ilang months walang dahon na tumubo at walang blossoms. Para silang patay, para silang namamatay. Pero, tiningnan ko, buhay pa naman yung mga stem niya. So, hinayaan ko lang siya. And then, just lately, mga last month, biglang nagkaroon ng dahon at blossoms. So, ang daming blossoms, guys, pag ipoprone mo pala talaga ang mga bougainvillea. So, yun ang gagawin ko dito. Ipoprone ko tong lavender color kasi medyo mahaba na ang kanyang mga branches. And then, yung mga cuttings natin, itatanim natin siya or tinatawag na rooting. Kasi ipaparoot natin siya gamit ang mga disposable na transparent, okay, na cups. So, ang gagawin natin, yung mga kinakat natin, itutusok lang natin dito. Lagyan natin ng soil, and then itutusok lang natin. And then, after, tatakipan natin gamit ang plastic. Ito lang pala ang sikreto. Yan, natutunan ko to kay Provincianong Daddy at kay Provincianong Daddy at Chris John Garden. So, ganyan. So, hahayaan daw ang mga cuttings natin
or rooting, hahayaan daw natin for mga 3 to 4 weeks dito sa loob, no? Tapos, pag magkaroon na siya ng mga roots, saka pa natin tatanggalan ng plastic. And then, same sa gagawin natin pag mag-graft tayo. So, balak ko kasi, itong white na bougainvillea natin, ito, ang balak ko is mag-grafting tayo. So, yung ibang cuttings natin dito sa violet, pink, at yung pink na may white, i-graft natin dito, guys. Dito. Tapos, may different colors na ang ating white bougainvillea. Halimbawa, mayroon na siyang tutubo na red or violet and pink na mga blossoms. Yun pala ang sekreto. Napanood ko rin sa channel nila kung papaano mag-grafting. So, ipapakita ko din sa inyo later pag mag-grafting na tayo, guys. Kung talagang mag-work sa akin. Char. So, yun lang, guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga libangan ko lately. Kasi wala akong magawa dito sa bahay, sa bagong house namin. So, kapag ganito, asawa ko ang mag-pick up sa mga bata. Ako naman busy sa mga tatanim ng mga bulaklak. Pero alternate kami. Bukas ako na naman ang mag-pick up sa mga bata, no? So, by the way, guys, i-share ko rin sa inyo. Maganda talaga tong molder na nabili ko sa Lazada. Na? By the way, paki-check na lang sa link sa Lazada dito sa description box. Ilalagay ko dyan yung kung saan ko siya nabili. So, I'll show you this one finished product ngan pot, cemented pot na ginawa namin. So, ito, o diba, elegant, para siyang antique style. So, mayroon din ako doon, nilagyan ko ng Cattleya na orchid. Ito. O, diba? And then, nilalagyan namin ng primer na white color. O, diba? Pag namumulaklak to, violet ang color nito, Cattleya. Tapos, may nabili din akong mga maliliit na different colors of Cattleya. May gold, may red, may green. Ganyan. So, and then may nabili ako bagong pots. Gagawin ko tong molder. Gagawa ako ng medyo malaki na cemented na pots para sa aking bougainvillea. Na? Kasi nga, bala ko talaga na paramihin ang aking mga bougainvillea, and then gagawa ako ng itong mga mother plants ko na bougainvillea. Itatanim ko sila doon sa salon or baka doon para mabilis silang lalaki. And then doon tayo kukuha ng maraming routingan natin, no? Ito, nag-start na ako gumawa ng routing kahapon. Kinakat ko lang yung mga branches niya. Mayroon tayong red color and then pink. So, ang bala ko talaga is itatanim ko siya doon sa lawn natin para mabilis siyang lalaki. And then, mayroon na tayong maraming bougainvillea later. So, guys, samahan niyo ako sa aking
bougainvillea collecting journey. Charot. So, ito na. Kahapon nga pala. Oh, ito rin. Ita-transfer ko rin siya. Oh, no? So, kahapon guys, kinakat ko rin dito yung stem. Part ng stem. And then, gumawa ako ng rooting. So, ang kulay naman nito, kasi nahayaan ko siya ng ilang months doon sa greenhouse. Nahayaan ko siya guys, hindi ko siya naalagaan. So, ang nangyayari is nagtatampo siya. Ayan, wala na siyang blossoms. Pero pag mag-blossoms yan, ang ganda ng kulay. White siya na may mix na baby pink ang kulay niya. So, ito yung ginagawa ko kahapon ng mga rootings. Yan. Tinatakpan ko lang siya and then let's wait for about 3 weeks. Pag may makikita na tayo na roots na lalabas, then saka pa natin siya ita-transplant sa medyo mas malaking pots. So, ito rin na ang kulay pink. Ito yung kulay pink. And then, ito yung white na may baby pink. Na? So, guys, that's all for today's video. So, pakicheck na lang sa description box yung link ng molder na nabili ko. Yun, ginawa kong cemented pots. And mayroon din akong mga previous video about sa update ng bahay namin. Pakicheck na lang din if interesado kayo manood about building house in the Philippines. Okay? So that's it guys. That's all for today's video guys. And I hope to see you on my next one. Bye-bye.